Kabisado na raw ni Tatay Andy at Nanay Emma kung kailan ang dagsa ng mga pasahero tuwing undas. Kaya maaga pa lang, handa na silang bumiyahe para makaiwas sa gitgitan ng mga pasahero. Sa Nueva Ecija sila patungo. Para makaiwas ng traffic sa dagsa ng tao. Siyempre po, senior citizen na ingatan rin namin yung sarili namin sa gitgitan, yung mga ganun ba. Para relax ka lang po sa biyahe. Kabisado na po namin yung alis ng sasakyan, yung maluwag na hindi papunuan, yung mai-enjoy nyo talaga yung pwesto nyo. Si Tatay Jason naman galing Romblon pa at babiyahe pa Hagonoy, Bulacan para sa undas. Inagahan na rin daw niya dahil kasama niya ang 4 na taong gulang niyang anak. Para lang po makauwi at po po sa undas, makapagpahinga din po. Gusto ko lang mapasyalan yung mga magulang ko po doon. Sa matagal-tagal na din po nila kauwi ay. Mahirap po may kasamang bata pagka pauwi po talaga. Malikot lang. Ayon sa tauhan ng bus terminal dito sa Cubao, ngayong araw inaasahan magsimula ang dagsa ng mga pasahero. Tuloy-tuloy na raw yan hanggang sa mismong undas. Kaya ang payo nila sa mga pasahero, medyo aga-agahan niyo po para hindi po kayo masabay sa karamihan at pati po yung mga dala-dalahan natin kung maaari po limit lang po para hindi po kayo mahirapan sa pagbiyahe. Mahigit 1,000 bus at utility vehicles na ang nabigyan ng special permit para sa Undas 2024 ayon sa LTFRB. Ibig sabihin, pwedeng bumiyahe ang mga PUV na ito sa labas ng karaniwan nilang ruta. Magpapadala rin daw ang LTFRB ng mga tauhan sa mga terminal para suriin kung handa sa biyahe hindi lang ang mga PUV, kundi pati na rin ang mga driver at konduktor. Dito sa Cubao may mga pulis na nag-iikot para matiyak na ligtas ang terminal at ang mga pasahero.